Sa paglipas ng panahon ay may mga tao na talaga namang kinayang ipagkalulo ang kanilang mga kaibigan, mga mahal sa buhay at maging sariling bansa para sa pansariling interes at kapakinabangan. Magandang araw mga katuklas. Welcome back sa ating channel. Mula sa isang mandirigma na pinagtaksila ng kanyang sariling bayan para sa pangakong yaman galing mismo sa kanyang kaaway, hanggang sa isang disipulo ay pinagwili ang kanyang Panginoon para sa ilang pirasong pilak. Ngayong araw, tutuklasin natin ang 10 pinakamalaking traidor sa ating kasaysayan. Kung trip mo nga pala ang mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload. Simulan na natin. Number 10. Ephialtes of Trachis. I am Ephialtes, born of Sparta. Ilang araw na walang palya ang depensa ni Leonidas at ng mga Spartan sa pagitan ng mga dalisdis ng Thermopylae. Nagapi lamang sila ng ituro ng taksil na si Ephialtes kay Haring Xerxes at sa mga Persyano. Ang paikot na daan sa timog, kapalit ng pangakong yaman, ay pinagkalulo ng traidor ang kanyang mga kalahi at alam na nga natin ang kinahinatnan nila. Bagamat nanalo ang mga Persyano sa Battle of Thermopylae, ay natalo naman sila ng alyansa ng mga Griego sa Battle of Salamis. Hindi na nga nakuha ni Ephialtes ang kanyang ginto ay naging wanted pa siya. Namatay siya sa kamay ng isa ring Griego na nagngangalang Anthenides. Number 9. The Rosenbergs. Both are members of the Communist Party. Court filings present them as super spies. They refuse to talk. Ang mag-asawang Julius at Ethel Rosenberg ay mga Amerikanong espiya ng Soviet Union sa kasagsagan ng Cold War. Nagkakilala bilang mga miyembro ng Youth Communist League. Ikinasal noong 1939 at nagkaroon ng 2 anak. Naakusahan silang nagbebenta ng mga sikreto ng atomic bomb sa mga Ruso. Ganoon na rin ang pagre-recruit ng mga tao para mag-espiya sa Amerika. Inaresto sila taong 1950 at naparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika taong 1953. Number 8. Guy Fawkes. These fines are beyond all reasonableness. Our authority comes from the king himself. The king is but a man. Pamilyar ba? Alam nyo ba ang maskarang ito na sumikat dahil sa hacker group na Anonymous at sa comics na V for Vendetta ni Alan Moore na ginawan din ng film adaptation ay isang stylized depiction ni Guy Fawkes. Si Fawkes ay isang Briton at debotong Katoliko. Isa siya sa mga responsable para sa 1605 gunpowder plot. Mainit ang tensyon sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante sa Europa noong panahong iyon. Gamit ang 36 na bariles ng gunpowder, ay sinubukan ni Fawkes na pasabugin ang Parliament Building at patayin ang protestanteng hari na si King James I. Malas lang niya dahil may nagtip sa Parliament dahilan upang siya ay mahuli. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti at pagpipira-piraso ng kanyang katawan sa 4 na bahagi. Ulit bago pa man ito maipataw ay nagpakamatay na si Guy Fawkes. Number 7. Mata Hari. Si Madam Margaretha Gertrudia MacLeod, o mas kilala sa kanyang screen name na Mata Hari, ay isang high-class at mapang-akit na mananayaw noong 1900s. Dahil sa kanyang pambihirang pisikal na katangian at estado, ay madali siyang nakakatawid sa mga borders sa pagitan ng mga bansa kahit panahon ng digmaan. Sa huli ay napag-alaman na isa pala siyang espiya ng mga Germans sa bansang Pransya at may codename pa nga na H-21. Ang halaga ng kanyang impormasyon na ibinigay sa mga Aleman ay tinatayang kumitil ng buhay ng hindi bababa sa 50,000 sundalo. Taong 1917 nang siya ay hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad.
Number 6. Wang Jingwei. 王主席は熱血の資料を吐露して次のごとく演説しました。 Si Wang Jingwei ay kinikilala bilang isa sa pinakamapaminsalang traidor sa kasaysayan ng China. Nagsimula ang lahat sa pagpanaw ng pinuno ng Kuomintang Party na si Sun Yat-sen. Nakipaglaban ang intelektual na si Wang Jingwei sa bruskong si Chiang Kai-shek para sa kontrol ng partido, ngunit siya ay nabigo. Ngunit kahit hindi sang-ayon sa mga pulisiya, ay nanatili pa rin si Jingwei sa partido. Nagbago ang lahat nang simulang sakupin ng mga Hapon ang China taong 1937. Tinanggap niya ang alok ng mga mananakop na maging pinuno ng puppet government sa Nanjing, China. Dahil na rin sa kalupitan ng mga Hapon at mga pagpatay, ay matindi ang naging galit ng mga mamamayang Chino kay Wang Jingwei. Namatay siya noong 1944 at kasunod dito ang pagbagsak ng kanyang puppet government matapos sumuko ang mga Hapon sa ikalawang digmaang pandaigdig. Number 5. Benedict Arnold. Benedict Arnold and George Washington are the two key players that have prevented the British from their one opportunity of completely defeating the American Revolution. Si Benedict Arnold ay isang kilalang Amerikanong commander ng American Revolution. Sa isang punto ay tinuring pa nga siya bilang isang bayani. Malaki ang naging ambag ni Arnold sa Battle of Saratoga, isa sa pinaka-importanteng labanan na naganap. Ngunit hindi nakilala ang kanyang kontribusyon dito, kaya naman nagtanim siya ng galit sa Amerika at pinagpasyahan na ibenta ang West Point sa mga Briton. Ngunit ito ay nalaman din ng mga Amerikano dahil sa kanilang espiya. Tumakas si Benedict Arnold patungo sa mga Briton at naging parte ng kanilang militar. Ayon sa ilang salaysay, sa mga huling sandali ng sundalo ay inamin niya na kanyang pinagsisisihan ang kataksilan na kanyang nagawa para sa sariling bayan. Number 4. Mir Jafar. Si Mir Jafar ay isa sa mga pinakamalapit na katiwala ng Nawab ng Bengal noong 1700s. Ang Nawab o Nawab ay isang posisyon na binibigay sa mga pinunong Muslim sa mga tinaguriang princely states ng India at mga kalapit na teritoryo. Ito ay katumbas ng isang gobernador. Si Jafar ang pinakakinamumuhiang tao sa kasaysayan ng India, Pakistan at Bangladesh. Kapalit ng suhol mula sa mga Briton, ay pinagpalit niya ang kalayaan ng kanyang bansa. Ang kanyang pagtataksil ay naging simula ng imperialismo ng Britanya sa India at mga kalapit na nasyon. Sa loob ng 200 taon ay napasailalim ang mga Indiano sa mga mananakop na kanluranin. Number 3. Vidkun Quisling. Into a police court in Oslo, Norway, comes Vidkun Quisling to plead for his life. One of the war's most notorious traitors faces retribution for his crime as the judge enters and the first preliminary trial of a major war criminal begins. Si Vidkun Quisling ay isang Norwegian diplomat at dating ministro ng depensa. Nagsagawa siya ng kudeta sa gobyerno ng Norway habang sinasalakay sila ng mga Nazi. Bagamat hindi nagtagumpay ay ito ang tinatayang unang radio broadcasted na kudeta sa kasaysayan. Nang masakop ng Nazi Germany ang Norway ay pinamunuan niya ang Puppet Republic sa ilalim ng titulong Minister President. Kinamuhian siya ng mga Norwegian dahil dito. At siya nga ay inaresto at binitay bilang isang traidor matapos ang ikalawang digmaan. Number 2. Marcus Junius Brutus. Malapit si Brutus kay Julius Caesar, ngunit dahil sa lumalawak itong impluwensya at kapangyarihan ay kinalaban niya ito sa ilalim ng Optimatus faction ni Pompey. Nagkaroon ng digmaang sibil mula 49 to 45 BC at nagapi ang mga Optimates sa Battle of Pharsalus. Sumuko si Brutus kay Caesar at siya ay nabigyan ng amnestiya at posisyon sa Senado ng Roma. Et tu, Brute, isang kataga sa wikang Latin na nangangahulugang "Pati ba ikaw, Brutus?"
isang napakapopular na linya sa play na Julius Caesar, katha ni William Shakespeare. Inilarawan dito ang pagkagulat ng emperador na si Caesar na matuklasan niya na kabilang ang kanyang kaibigan na si Brutus na kanyang nauna ng pinatawad ay kasama sa mga taong sumasaksak sa kanya sa kanyang kamatayan. Si Brutus kasama na rin ang isa pang assassin ni Caesar na si Cassius ay sinamahan si Judas sa 3 bunganga ni Satanas sa Dante's Inferno. Number 1. Judas Iscariot. Judas. Walang duda na si Judas Iscariote ay isa sa pinakapopular na traidor sa ating kasaysayan. Bago pa man ang huling hapunan o Last Supper ay naibenta na niya si Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ang halik ni Judas kay Jesus sa hardin ng Gethsemane ay naging senyales para sa mga sundalo na dakipin ang Panginoon. Sa huli ay pinagsisihan ni Judas ang kanyang pagtataksil. Ibinalik niya ang pilak na ibinayad sa kanya at kinitil ang kanyang sariling buhay. Ang pagtatraidor ni Judas ay naging sobrang kilala at sama pa hanggang sa ngayon nga ay sumama na at nai-adapt na sa ating kultura. Pag sinabing Judas ang isang tao, alam natin na ito ay nangangahulugan na isa siyang traidor. At hanggang dito na nga lang ang ating listahan mga katuklas. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa mga solid katuklas natin dyan sa comment section. Noli Cantos, shoutout sa'yo. Isagani Hernandez Jr., shoutout sa'yo. Maria Love, shoutout sa'yo. Jericho Javien Pascua from Luna Isabela, shoutout sa'yo. At kay Lord Yuki Andes, shoutout din sa'yo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ingat at mabuhay tayong lahat.